Subot pasabot mahigala nga dili lang di ay ang Seventh-day Adventist kay natukod ang Seventh-day Adventist sa year 18 na officially na siya. Human sa 1863 mo na ang officially nga ang Seventh-day Adventist nga nakuan gid siya na registered siya. So after sa 1844 dito man gud nakuan nasugod og form ang gitawag Seventh-day Adventist. So giingon diri sa Revelation chapter 7 verse 9, after this I beheld and lo a great multitude which no man could number. Subot pasabot dili gud mahihap diay, subot pasabot nga dili ra diay kita ang maluwas kun dili aduna pa gitawag og great multitude. Ang putana kinsa man ni sila? Kini sila mahigala mao ang katong dunay pagtuo sa Ginoo gikan pa sa pagbuhat sa kalibutan hangtod sa katapusang mga kapanahunan. Giingon diri of all nations and kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So muna siya. So muna itong mga tao sab nga sama ni Enoch. Nya, like Enoch, they will be translated without seeing death. So mabot ang Ginoo nga doon na po'y tao nga mukuan sila nga di gid moagi kamatayon. Moingon rin siya sa Christ Triumphant, page 532, verse 1, paragraph 1, of the number of them that shall be sealed with those who have come from every nation and kindred and tongue and people. So mo ni siya gingon dire. Dayon kani usab si Enoch girepresentaran usab kini sa mga tao nga naga kinabuhi nga matarong nga diri sa kalibutan. Unya sa dili pa ipakanaog sa Ginoo ang impyerno. Mga higala, ang impyerno tinuod ni siya. Unya ang sala usab gamhanan ni siya. Mao bitaw kinahanglan kita sa kanunay magpailalom kita sa grasya sa Ginoo kay kung dili kita magpailalom sa grasya sa Ginoo, dili kita kadaog sa atong mga struggle sa atong kinabuhi. Kining mga bukid sa atong kinabuhi, lisod gyud kay ni kung dili ta magpasalipod sa grasya sa Ginoo. Unya gingon sa diri, sama usab si Enoch nga niagi usab siya mga pagsulay sa kinabuhi. Gingon diri, he was surrounded with society no more friendly to righteousness than is that which surround us. So sama usab kanato karon nga atong makita nga atong mga surroundings karon puno na gyud sa pagkadautan. Mo ni siya. So kini si Enoch representative siya sa mga santos nga nagapuyo amid sa mga kadautan ning kalibutan, corruption of this world. Ilabi na gyud sa ulahing mga adlaw. So mo ni siya. Dayon ang tulo ni mga higala kani usab si Moses. So atong may bawan, si Moses usa siya ka tawo sa Ginoo, gihimo siyang leader. Si Moses bisag kuan siya, bisag nagsunod siya sa Ginoo apan niagi sa kamatayon. Apan sa diha nga mobalik ang Ginoo naapoy girepresentaran si Moses. Sama kanato may higala. Kung dili man ta iniabot sa Ginoo, kung patay man ta, kung dunay lang kita pagtuo sa iya, walay duwa nga sama puta ni Moses. Banhawon ta sa Ginoo kung ang atong mga binuhatan duha gyud no harmony diha sa Ginoo. Mao man may gala nga ako dapat mahimo kitang proud nga Seventh-day Adventist kay ngano man kita ra man gyud sa tibuok gibana-bana nga there are more than 10,000 nga mga affiliated nga mga religions nga kuha na siya nga ingon ta nga nagsunod gyud sa kabubuton sa Ginoo ang Seventh-day Adventist. Napay gibana-bana mga 50,000 ang mga non-affiliated. Ingon sila nga sila gyud tanan nag-ingon nga sila maluwas apan dili lang ta mingon na migala, no? Kita tanan gisugo ta sa Ginoo nga kinahanglan atong imensahe anang gitawag everlasting gospel, ang walay katapusan nga ebanghelyo nga atong i-preach ang Ginoo. Dili lang ta mingon mahigala nga kita ray maluwas kun dili narana sa Ginoo. Bisag mingon sila mahigala, importante lang nga sa diha nga magmensahe ta inubanan gyud sa atong gugma. So kinahanglan gyud gugma bisag mo biya sila ipakita ginato nga lahi ta nga kuan nga kita mo imotapos sa buluhaton sa Ginoo. Kita gitugutan, gitagaagi kayon nga kita gyud mo imotapos sa buluhaton sa Ginoo. Pakita ginato tong gugma sa atong maigsuon karon. Usahay man gud na ang pamilya mao gyud number 1 nga giatak sa yawa kay di gud gusto ang yawa nga kitang tanan mahimong magmalipayon kani atong simbahan pero bisan pa man sa tanan mapasalamaton gyapon ta nya mosalig ta sa Ginoo. So sama ni Moses mga ahigala diri sa libro sa Deuteronomio kapitulo 34 bersikulo 5
Gingon diri, so Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. Sa verse 7, gingon diri, and Moses, namatay si Moses sa edad nga 120 years, pero kanindot lang mahigala. Kaysa diha nga namatay si Moses, nagpabilin ang iyang pananaw. Unya wala gyud mobiya kaniya ang iyang kusog. So nindot tayo mahigala no nga ninumnum ko sa wali ni pastor dito sa kuan katukang niring bitaw nga mo ni siya nga nindot unta nga mamatay ta nga kami tang isun magud ta nga mamatay nga mag-adaghan batang mga bation nga pag-antos sakit diri data kalakaw. Pero nindot ang kamatay ni Moses kano man namatay siya in his died siya yang siya gitawag og old age, golden old age. So yan ni mahigala nindot unta nga sama ni Moises nga mangingkuan puta nga dunay gyapon tay pagtuo sa Ginoo. Diri usab sa Jude 1:9 gingon diri, yet Michael the archangel when contending with the devil he disputed about the body of Moses. Bisan gani ang lawas ni Moses gilugan gid sa yawa og sa kini si Michael. Si Michael may gala archangel kung imong basahon sa Hebrew gingon siya nga ang word nga Michael who is like God. Kung ato ikuan makaingon kita nga Dios si Kristo kay ngano man who is like God kinsa may sama ni Kristo. Kinsa may sama sa Dios si Kristo man gyud. So makaingon ta kani si Michael Dios kini siya. Gingon rin no iyang gilugan nila ang lawas ni Moises. Nya gingon diri and bring against him a railing accusation but said the Lord rebuked thee. So mo ni siya. Unya kani usab si Moses nagrepresent usab siya sa mga tawo nga gipambuhi sa mga patay. Unya at the time of the second advent atong timan na may gala nga doon na po'y gitawag og second resurrection. Doon na gitawag og first resurrection, mao na resurrection of the righteous. Unya after sa 1,000 years mao na ang gitawag og ang ikatulong pag-ani ni Kristo. No, katulong sa pag-ani ni Kristo. Ang una pag-ani niya, ang incarnation, ikaduhang pag-ani, kanang second coming, ang third coming sa Ginoo mao na ang gitawag og kuan siya resurrection of the wicked or gitawag pud niya kana siya nga diha na po niya ikuan siya kanang ibubo niya ang kalayo sa impierno niya. Pero ang gapa na niya after 1,000 years. So mo ni siya si Moses mao ni siya ang representaran sa mga tao nga dunay pagtuo sa Ginoo nga banhawon inigbalik sa Ginoo the time of the second advent. So matud pa diri si Moses usab kuan siya represent those who will be raised from the dead at the second appearing of God. Matud pa sa early writings page 164, paragraph 3. Kunya, gingon sab diri nga si Moses, mausab siya nga he represented those who shall come forth from the grave at the resurrection of the just. Moses, a representative of the risen saints, matod pa sa Desire of Ages, page 421, paragraph 4, og mao ni siya. Ang katapusan ni Maygala sa grupo sa mga maluwas, ang katong girepresentaran ni Abel. So bisan pa diay si Abel naa po siya gipresentaran. Ang putana kinsa man tong mga katawhan nga representaran ni Abel. Ang katong mga katawhan nga representaran ni Abel mao katong mga martyrs. Na may mga martyrs gipampatay sama ni Abel. Katulad si Kuan, si Stephen o katong sila si panahon sa una sa katubitang sa Dark Ages nga namatay sila kanilaban silang pagtuo. Kung atong iskutan ang history grabe gyud kadaghan ang gipampatay katong gipangpanitan nga buhi sa panahon landaan ni Emperor Nero. No, mao tong mga tawo nga girepresentaran usab ni Abel. Gingon diri sa Genesis chapter 4 verse 8, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. So atong mabasa sa history nga or sa Biblia nga gipatay gyud ni Cain ang iyang igsoon. Sa Hebrews chapter 11 verse 4 gingon sa diri, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, so by which he obtained witness that God was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. So bisan pa man nga namatay si Abel nga ang iyang dugo hangtod karon nagpabilin gyud nga kuan siya nagasulti unsa ang kaayo sa Ginoo. So mo ni siya mga igala. Unya gingon sab diri, Cain and Abel represent the two classes. So si Abel represent siya sa mga righteous, unya si Cain bitaw girepresent sa wicked, sa mga dautan. So mo bitaw
nga sa diha nga niabot ang sala sa kalibutan. Niabot na ang duha ka klase sa tao, ang mga matarog ug mga dautan. Ang mga magtotoo ug dili magtotoo, giingon rin nga which should exist from the fall of man to the second coming of Christ. Gikan sa diha nga nahulog ang tao hangtod nga mobalik ang Ginoo, representaran gyud nga dunay duha ka klase sa tao. Mabasa nato ni Mahigala sa Story of Redemption, page 54, paragraph 2. Unya, gingon sa diri Mahigala, kani usab si Abel mao ni ang very first Christians, very first nga nahimong martyr nga anak usab ni kuan siya ni Adan. Nya gingon sa diri nga the millions of all ages who were martyred for their faith. So matud pa sa Great Controversy, page 665, paragraph 2, nga daghan usab nga mga minilyon nga mga martyr sa ilang pagtuo nga ato lang makita kato sa presentation ni pastor sa iyang slides nga mga babae sa una putlan tag tutoy insa man mo patdayon ba kag sunod sa Ginoo, basa og Biblia dili putlan na sa pikas. Ingano grabe gyud karbutal ang ilang sa panahon sa persecution. So manino kitang tanan moagi kita nini sakto to ingon sa kong kauban nga kinahanglan ko no nga ron di ta magkalisod po, kinahanglan to nga muko agi pug kalisod karon. Murag matud pa nila na immunity ba. So mo ni siya kung sa diha nga maanad ta sa kalisod sa kinabuhi. Inabot ang panahon na makasugakod man ta. Sama ta na may gala kana bitaw magdumbbell ka. Nya gikan sa light hantod pa heavy. Singani po ang pagsulay sa itong kinabuhi. The more nga mopadulog ta sa Ginoo, the more ang struggles, the more ang hardships, ang mga difficulties that come in our lives. Kaya di kita exempted ani. Sama bitaw sa Ginoo. Ang Ginoo, Diyos siya. Pero, kanang nagbagulbol ba ang Ginoo? Ang Ginoo, mga igala, dili sa exempted. Ingon pa siya. Sa diha nga nakasinati tanini, ang kita nakikambita sa mga pag-anto sa Ginoo. So, muna siya gingon. Kuya, dili usab sa kani usab nga representaran sa border on their garments. So dunay pula sa ilang badle sa silang masinina. Their crowns were brilliant. So mao tong mga martyr. Their crowns were brilliant. Their robes were pure white. As we greeted them, I asked Jesus who they were. He said, they were martyrs that had been slain for him. So makita nato ni siya sa early writings, page 18, kung sa paragraph 2. Nya gingon sa Megala, hapit attack, hapit bolas 12. Gingon sa diri nga ang mga tao sa representaran usab ni Abel mao katong mga tao nga for they possess the same spirit, ang espiritu sa Ginoo, and were seeking to do the same work with these murderers of the prophets. So mao kato, kadunay pagtuo sa Ginoo, unya katusab nga kuan sila kanang ila sa giblaban ang pagtuo. Katong bisan pa man sa ilang bisag hantod sa ilang kamatayon. Gingon sa diri Megala nga sa Selected Messages, Volume 3, page 387, paragraph 4, persecution in the battle before the last closing conflict. Gingon sa diri, prior to the last closing conflict, many will be imprisoned. Unya, many will flee for their lives from cities and towns, and many will be martyrs for Christ's sake in standing in defense of the truth. So kani may gala, sinulat ni Ellen White, kani siya, niagi ni siya sa Dark Ages. Unya, mabot mo ang dako nga great tribulation sa matag usa kanato. Wala bisag giprophecy ni Mahigala, matuman po ni nato sa umaabot nga panahon. Kaming pa ni mo bitaw nga angay mangandan ta nga maganad-anan ditadan kaning kalisod sa atong kinabuhi. Angay pasalamatan ni nato sa Ginoo tungod kay gimuragianad na ta. So, dili usab sa mo ni gingon sa the great controversy, page 665, paragraph 2. Nearest the throne are those who were once zealous in the cause of Satan, but who, plucked as brands from the burning, have followed their Savior with deep, intense devotion. So, naot ni Megala, nabisan sa pagsulay sa kinabuhi, magpabilin ta diha sa Ginoo. Next are those who perfected Christian characters. Kita, nin kalibutan na, kini atong simbahan, gitawag panig militant church. Kung saan na gitawag og militant church, kini siya Mahigala, nakigbisog pa ang atong simbahan. Kita ning kalibutan na, giingon niya Mahigala nga sa atong lesson ganina, nga gihimo ta nga balaan sa Ginoo, makinabuhi tag balaan, aron mahimo tang perpekto. Kay ngano man, ang pagkahimo nga perpekto ni Mahigala sa atong binuhatan, unsa giingon diri? Makapahimuot ni sa Ginoo. Giingon sa diri nga, and the millions of all ages who were martyred for their faith and beyond is the great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues,
before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So, itong timanan ni Megala, nga dunay upat ka mga grupo nga loson sa Ginoo. Ako mahigala nang hinaot ko nga matag usa ka nato. Hinaot nga inigabot sa Ginoo maabtan man ta nga buhi o patay, hinaot nga usa ta naatan ni ato mahigala. Ato timanan nga kita nga Seventh-day Adventist giingon nga kita gyoy gitugyanan sa Ginoo sa buhat nga buluhaton nga aron gyud nga mobalik siya. Mo nino gi-encourage nako matag usa ka nato nga kita dunay iya nga talento tagsa tag kapabilidad. Dunay uban maayo mo kanta, dunay uban nga maayo mo sulti, dunay uban nga friendly, nindot og smile. Ato kining gamiton mahigala ilabi na gyud sa paghimaya sa Ginoo aron inigbalik sa Ginoo mahigala kita no mayusa kita sa giingon niya nga usa ka libo nga bakasyon dito sa langit og tagaan ta kinabuhi walay katapusan. Atong i-share ngadto sa uban nga atong ingnon nga ang Ginoo nagpakamaayo sa ilaha. Ang Ginoo gigugma sab sila nya ato silang dadong mahigala. Labi na gyud sa atong mga mahal sa kinabuhi, kinahanglan gyud nga ato silang imbitaron. Mo nino dili kita magtinapol gingon dito nga kinahanglan dili kita magkapol sa pagbuhat og maayo. Atong timan na mahigala, nagbuhat anini dili tungod sa ato kun dili tungod ni og alang sa Ginoo. Ako na ginaot mahigala nga kita diri sa iglesia sa Binaliw magpabiling ta nga ligon bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi. So daghang ging salamat mahigala sa dako nga kaygyunan sa diin imo sa kaming gitagaan. Brad Joel kay ako biya nangandoy pud ko nga mo kuan kay kuan ba ko district liman ba ko so mo ni siya nga Brad Joel kung palitag doon natin mga kuan diri pwede man nga mo schedule pag adlaw diri bahalag layo kung postila ko diri pero trabahoon man ni nato ako mahigala di man ko mingon kay ako ning trabaho bisan pa man sa kalayo apan kung doon na kay kuan Brad Joel pwede man pod nga ubanan ko nimo magkuan ta diri. So yan nila mahigala no so nining kabuntagon dalaygon kang Ginoo og salamat sa tanan og sa makausapa malipayon kaayo nga adlaw pagpahulay ka natong tanan. So mo ni siya no God is good all the time gyud. For our closing song, I request